nila yung tinatawag na pag-asa ng buhay. Mula sa pananampalataya, binibigyan sila ng pag-asa ni Kristo. Sapagkat yung inutos nung Ama kay Kristo, bigyan ng buhay. Bigyan ng buhay yung mga tao eh. So dumaan kay Kristo patungo sa tao. Bakit kinakailangan abutin ng Diyos ang tao? Bakit kinakailangan ipadala pa si Kristo? Sinagot natin, bakit? Sapagkat gusto ng Ama makita siya. Makita siya. Gusto ng Ama maranasan siya. Ha? Makita siya, maranasan ng mga tao na kanyang nilikha. At ang pangatlo, makita sa kanya na yung pag-asang ibinibigay ng Diyos, bagamat makasalanan ka, ay narito ang anak ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi basta ganito yung pag-asa, sapagkat makakamit mo lang yung pag-asa kung susunod ka rin. Kung paano yung ginawa ni Kristong pagsunod sa Ama, sundan mo rin siya. Sapagkat yun ang hahatol sa'yo. At yun ang magkakaroon sa'yo ng mali, kung mali ang pagsunod mo. Pero kung nagsunod ka sa anak, tiyak papunta sa Ama, nakikita ng Ama ang ginagawa mo, yung anak ay natutuwa, then yung pag-asa nasa'yo. Pero sa paggawa ng pag-asa, kinakailangan kung paano ang ginawa ng Diyos, ng Kristo sa'yo, gawin mo sa iba. Ito yung sangkap. Ano yung ginawa ni Kristo? Ang ginawa ni Kristo sa iba, sa'yo, iligtas ka. Tanungin mo ang sarili mo, may nagawa ka na ba na makapagligtas ng kapwa mo? Simple na lang. Yung nangangailangan na madugtungan ng buhay, walang makain, nakapagbigay ka na ba? Ito yung mabigat. Si Jesus nga, sarili niya, binigay niya eh. Pati buhay niya, binigay niya. Pinakain ka pa nga eh. Pag tuwing Eucharistia, kinakain mo pa siya. Tuwing aatin ka lang misa, kinakain mo siya. Ikaw ba nagpakain ka na? Yun ang mga tanong dito. Paano makakamit yung pag-asa, kapatid? Kung wala ka nito. So sa lahat pong mga taga-subaybay, sa mga taga-pakinig, sa aming nandito sa loob ng istasyon, makakamit mo ang pag-asa kung matututo kang magmahal. Maging kang charity, charitable. Matuto kang umunawa sa iyong kapwa. Ito ang isang tunay na pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagsunod sa liwanag ni Jesus. At ang pagsunod sa liwanag ni Jesus ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pag-ibig na pagganti sa Diyos ang maipakita mo ang pagmamahal mo sa kapwa mo. So, yun. Naroon ang salita ni Jesus ang siyang hatol. So, may 4 na punto lako ka rin. May 4 na punto ayon sa kay na Kuya Jot sa kay Kuya Ben. Iyong Panginoon, papunta kay Jesus. Yung kanyang mga aral na halimbawa kay Jesus. Sa Jesus, sa tao. Pinakailangan matransfer sa tao yung kanyang mga aral at yung tao sa kapwa-tao. Sa kapwa-tao. So, yun ang pinakakuan doon, yung 4 na punto na yon. Nang kasi, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo yun sa Diyos eh. Hindi ba? Kaya yun ang sa 4 na yon, na nasaray na yon, papunta sa kabuuan, papunta sa tao, at yung tao sa iyong kapwa-tao. Yun ang kinakailangan na mahalin mo yung kapwa at minahal mo ang Diyos.